Hello guys! Magandang hapon guys sa inyong lahat. Ako po si Site One. Welcome back sa aking channel. Sa ngayon guys ay araw ng Sabado. Day off natin kaya nandito tayo sa bahay at pasensya na kayo sa aking background dahil ito ay aming store room. Tambakan ng kung ano-anong mga gamit. So anyway guys, bago ako makikipagkwentuhan sa inyo ay nais kong magpasalamat sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan katulad ko. So guys, kanina ay bago pala yan guys, sabihin ko lang sa inyo na kapag nanonood ako ng video ni Daddy Frankie na nandun kay si Nanay Ansing, nanggigigil ako sa totoo lang. Kaya kapag gumagawa ako ng reaction video tungkol sa pag nandun si Nanay Ansing, pinapalipas ko yan ng isang araw o dalawang araw para mawala yung aking inis. Kasi iniiwasan ko talagang makapagsalita ng hindi maganda. Kasi tayo guys, tao lang tayo. Minsan kapag tayo ay naiinis sa isang bagay, kung ano-ano na lang yung lumalabas sa ating bibig. Kaya ako hanggat maaari iniiwasan ko yon. Pero minsan hindi ko rin maiwasan guys. So anyway, kanina pinanood ko yung video ni Daddy Frankie tungkol doon sa itinatayong bahay ni Kuya Oliver. Ang masasabi ko lang tungkol dito ay ang sisisihin ko dito si Daddy Frankie. Pagkakamali ito ni Daddy Frankie. Alam nyo guys kung bakit? Kasi mayroon na silang usapan bago yun. Sa simula pa lang, 'di ba? Sa simulang-simula pa yun. Simulang-simula pa lang. Na mayroon na silang usapan si Daddy Frankie, si Nanay Ansing at saka si Kuya JJ na ang bahay ni Oliver ay itatayo doon sa may kawayan. Kaya nga tinanggal yung kawayan para doon ipapatayo yung bahay ni Kuya Oliver dahil nga sa ayaw ni Kuya JJ na malapit kay Nanay Ansing. So kaya para sa akin wala akong ibang sisihin dito kundi si Daddy Frankie. Pagkakamali talaga to ni Daddy Frankie. Oo guys, alam mo kung bakit nasabi kong pagkakamali ni Daddy Frankie? Kasi hindi niya sinunod yung napagkasunduan nila. Oo, bagaman halimbawang sinabi ni Nanay Ansing na doon at nag-usap na sila ni Kuya JJ, kung ako ang nasa posisyon ni Daddy Frankie, tatawagan ko si Kuya JJ at i-confirm ko. Kasi katulad niyan guys, na ipatayo na yung bahay, mabuti kung kahoy lang yan pwedeng bungkalin. Kaso bato yan at saka napakataas na. Magbibim na lang, bim na lang, bubong na. So, ayun. Dapat doon hindi nakinig si Daddy Frankie sa mga sinasabi ni Nanay Ansing. At mahirap talaga. At kung sakaling ganun nga ang sinabi ni Nanay Ansing, ay dapat tinawagan yon ni Daddy Frankie si Kuya JJ at kinonfirm niya kung nag-usap na sila ni Nanay Ansing doon tungkol doon sa pagpapatayo ng bahay kung saan mismo itatayo yung bahay ni Kuya Oliver. So kaya ngayon nagkakagulo sila at para sa akin ipinagpipilitan kasi ni Kuya JJ na kung anong pinag-usapan ay doon yun ang sundin. Kasi nga si Kuya JJ ay kilala si Nanay Ansing, 'di ba guys? Magkapatid sila. So mas nakakakilala si Kuya JJ kay Nanay Ansing. Tayo manonood lang. Si Daddy Frankie, ginagawa niya lang ng content sila Nanay Ansing. So ang dami ko ngang nababasa dito sa mga comment na kaya raw sinunod ni Daddy Frankie si Nanay Ansing dahil sa pinagkakakitaan niya. 'Di ba guys, na hindi magandang pakinggan yung ganyan. 'Di ba guys, kahit na totoo pero hindi rin magandang pakinggan. Pero wala tayong masisisi dahil yun naman talaga yung nakikita ng tao. Kaya ayun,
may posibilidad kasi guys na pwede talagang angkinin niya ni Nanay Ansing pagdating ng panahon. Lalo na sasabihin ni Nanay Ansing na ako yung nagpapainom. Katulad nung sinabi ni Nanay Ansing kanina sa video ni Daddy Frankie. O, anong sabi niya? Ako ang nag-aasikaso kay Oliver. Ako ang nagpapainom ng gamot. Ako ang nagpapakain, etc. Diba guys? So, pagdating ng panahon, ganyan ang mangyayari niyan. Ako ang nag-alaga kay Oliver. Ako ang ganyan-ganyan. So, dapat lang na sa akin mapunta ang bahay na yan. Mahirap kasing magtiwala kay Nanay Ansing guys. At, diba, tayong mga manunood ni Daddy Frankie, nakikita natin kung gaano ka-demanding si Nanay Ansing. So, hindi talaga maganda para sa akin na idikit yung bahay ni Kuya Oliver sa bahay niya. May posibilidad talaga na angkinin yan ni Nanay Ansing pagdating ng panahon. So, kaya yun ang ayaw ni Kuya JJ. Kasi mas kilala ni Kuya JJ si Nanay Ansing. Kaya pinagpipilitan talaga ni Kuya JJ na wag doon. Kaya nga raw inalis yung kawayan doon para doon magpatayo ng bahay ni Oliver. Pero bakit daw idinikit kay Nanay Ansing? Ito naman kasing si Nanay Ansing nagsinungaling din kay Daddy Frankie na sabi nag-usap na sila ni Kuya ni Kuya JJ. Iyon naman pala ay hindi. So, pero ang masisisi ko talaga dito walang iba kundi si Daddy Frankie. Oo. Pinakinggan niya kasi si Nanay Ansing samantalang yung usapan nila na nandoon si Kuya JJ ay doon sa may kawayan. Kaya nga pilit tinanggal yung kawayan, 'di ba? Dahil doon nga talaga ipapatayo yung bahay ni Kuya Oliver. So, para sa akin, dito ako sa panig ni Kuya JJ kasi iniisip lang talaga ni Kuya JJ yung pagdating ng panahon. Kasi kahit na may pirmahan sila, kahit na kung ano pang pirmahan yan, wala yan. Oo, kasi ang ipipilit ni Nanay Ansing ay siya yung nag-aalaga ngayon kay Kuya Oliver. At ngayon, ang maikukomment ko naman kay Nanay Ansing ay ganito. Si Nanay Ansing, inaalagaan niya si Oliver dahil may pera. Nung kasalukuyan na nakakulong si Kuya Oliver na balot sobrang ebs ba? O, hindi niya inaalagaan si Kuya Oliver at ang nag-aalaga ay si Kuya JJ. Dahil kung hindi yan inalagaan ni Kuya JJ, siguro wala na yan si Kuya Oliver ngayon. Pero dahil sa kahit papaano, pinapakain niya rin si Kuya Oliver, so kaya buhay pa siya hanggang ngayon. Walang pakialam si Nanay Ansing doon nung mga panahon na si Kuya Oliver ay nakakulong doon sa kulungan ng baboy. Si Kuya JJ yung nag-aasikaso. Pero dahil ngayon, okay na si Kuya Oliver, mayroon ng pera, kaya ayun, kapit tuko si Nanay Ansing kay Kuya Oliver. Dahil syempre, pag nagpupunta na si Daddy Frankie, naaabutan din si Nanay Ansing, samantalang si Kuya JJ hindi naaabutan ni Daddy Frankie. Yun ang pangit. Oo. Yun ang pangit sa ganyan. Kaya minsan masisisi mo talaga dito si Daddy Frankie. Mali talaga dito si Daddy Frankie. Oo guys. Kahit na mayroon magalit sa akin, pero para sa akin lang na opinion ko ay mali dito si Daddy Frankie. Dapat doon hindi siya basta-basta nagtiwala kay Ansing, at kung sakali man ay tinawagan niya si Kuya JJ bago siya nagpatayo ng bahay. Kasi biruin mo, idinikit doon sa bahay ni Nanay Ansing. Anong ibig sabihin ni Nanay Ansing para madali niyang mapuntahan? Hindi naman malayo yung pinag-alisan ng bamboo. Hindi naman malayo doon sa bahay na pinapatayuan ni Kuya Oliver ngayon. Malapit lang. Kaya lang, may posibilidad talaga na pagdating ng panahon ay aangkinin ni Nanay Ansing. Kahit pa sabihin ni Nanay Ansing ngayon na
magsusulatan kami sa papel, ganyan, 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 ganyan. Wala. Kaya kung ako talaga, hindi talaga ako papayag na doon itayo yung bahay. Kasalanan ni Daddy Frankie yun. Oo. Alam ko, hindi ganun kadali magpatayo ng bahay dahil ako guys, nagpatayo rin ako ng kubo-kubo. Hindi, lalo na sa panahon ngayon na sobrang mahal ang mga materyales, kaya sobrang pagtitipid katulad niyan. Naka mahigit 200 na daw si Daddy Frankie sa mga materialis pa lang. Ano yung pwede yun? Mangyari talaga. Baka nga gumastos si Daddy Frankie dyan ng mga 350 o to 400,000 sa ginagawa niya yan bahay. Oo. Sa labor na lang. O, diba? Mas maganda nga itong gumagawa dito sa bahay ni Kuya Oliver dahil parang mabilis sila kaysa doon sa gumawa kay Tinida. Dito medyo mabilis yung mga trabahador. Doon kay Tinida medyo mabagal. So, kayo guys, anong opinion nyo tungkol dito sa nangyayari dito sa pagpapatayong bahay ni Daddy Frankie dito kay Oliver? Pero para sa akin talaga mali dito si Daddy Frankie. Oo, mali dito. Dapat meron nga akong nababasa sa mga comments na sabi nila hindi porket pinagkakakitaan si Nanay Ansing ni Daddy Frankie ay susundin niya kung anong sabihin ni Nanay Ansing. Hindi naman talaga dapat masunod si Nanay Ansing. Unang-una si Kuya JJ ang nakakatanda kay Nanay Ansing. So dapat si Kuya JJ ang masusunod dahil tama para sa akin, tama naman yung sinasabi ni Kuya JJ. Oo, maaari talaga yun. Nagpapasiguro lang din naman si Kuya JJ na pagdating ng panahon, kasi magkakagulo yan pagkakaguluhan yung bahay na yan. Mabuti kung makapag-asawa si Kuya Oliver at magkaroon ng anak at yung anak ang magmamana. So, hindi maaano ni Ansing yung bahay na yon kapag nagkataon. So, kaya tingnan mo, talagang ayaw na ayaw talaga ni Kuya JJ na ipagpatuloy yung bahay na yon. Kasi nga, mas kilala ni Kuya JJ si Nanay Ansing. Tayo, manunood lang tayo. Si Daddy Frankie naman ay ginagawa niya lang din naman ng content. So, hindi niya kilala ng lubusan itong si Nanay Ansing. Pero dahil sa mga body language ni Nanay Ansing, parang nakikita na rin natin na may pagka materialistic siya. 'Di ba guys? Biruin mo, doon sa isang vlog ni Daddy Frankie, gusto niya ipa-tiles din yung kanyang ano ba yun? Kusina ba yun? Lagyan ng hollow blocks, kung ano-anong inihiling ni Nanay Ansing kay Daddy Frankie. Na alam niya na ngang hindi pa nagsisimulang magpagawa ng bahay si Daddy Frankie kay Kuya Oliver, pero kung ano-ano nang hinihingi ni Nanay Ansing. Doon pa lang, dapat pinag-aralan na yon ni Daddy Frankie. Doon sa bagay pa lang na yon dapat pinag-aralan na ni Daddy Frankie. Kaya ayan, meron akong nabasa na porkit napagkakakitaan ni Daddy Frankie si Nanay Ansing ay kaya sinusunod niya kung anong sabihin ni Nanay Ansing. Kaya mali talaga dito si Daddy Frankie. Kayo guys, ano ang masasabi niyo tungkol dito? Dahil ako nasabi ko na pwede kong sisihin si Daddy Frankie. Mali talaga dito si Daddy Frankie kasi hindi siya sumunod sa usapan. Oo, 'di ba guys, may mga vlog na nandoon, may usapan talaga sila na doon itatayo yung bahay ni Kuya Oliver. Kaya kung ako kay Kuya JJ, hindi talaga ako papayag na malaki na yung gastos, pero wala, pagkakamali ni Daddy Frankie yun. Sa mga body language ni Nanay Ansing, sa mga ganito pa lang, makikita mo na kung anong klaseng tao siya. Oo,
makikita mo na yung kung anong, hindi pa nga nakakapagpagawa ng bahay, ang dami niya nang hinihiling kay Daddy Frankie, ganyan. Lalo na kapag nakita yan ni Nanay Ansing na maganda ang bahay ni Kuya Oliver, may tiles, may ganito. Nako, pag-iinteresan talaga yan ng bonggang-bongga ni Nanay Ansing. So, guys, hanggang dito lang yung aking comment or reaction dito sa video ni Daddy Frankie na ito, dahil kanina habang nanonood ako talagang wala akong ibang naisip kundi ang sinisisi ko ay si Daddy Frankie. Kasi dapat siya yung nakahawak ng pera. Kung sinabi man ni Nanay Ansing yun, dapat kinonfirm niya kay Kuya JJ, paano to, si Nanay Ansing gusto dito sa malapit sa bahay niya, okay lang ba sa'yo o ano. Dapat ganon, kasi hindi madaling magpagawa ng bahay. Ngayon sumasakit ang ulo ni ni Daddy Frankie, dahil din sa pagkakamali niya. Lahat naman tayo nagkakamali. Mabuti kung pumayag si Kuya JJ na ituloy yung bahay na yun. Paano kung ayaw, gigibain yun. So panibagong build ulit, panibagong gastos ulit. So kapag ganun, kay Daddy Frankie na ang magiging cost ng pagpapagawa ng bahay. So guys, hindi talaga madaling magpagawa ng bahay. Sobrang napakamahal ng materialis. Sa labor pa lang, Diyos ko, minsan mas malaki pa yung binabayaran mong labor kaysa doon sa materialis na binili mo. So ayun lang guys yung aking reaction tungkol dito sa video na to. So sana magkasundo sila, pero kung ako talagang tatanungin, igigiit ko talagang wag doon sa tabi ni Nanay Ansing. Guys, pasensya na kayo kasi may pagkaano kasi si Nanay Ansing, kumbaga wala akong tiwala sa kanya. Kahit sabihin niya pang magpirmahan, wala akong tiwala sa kanya, kasi pagdating talaga ng panahon, sasabihin, may pirmahan tayo, pero sinong nag-alaga kay Oliver, sinong nagpapainom ng gamot, sinong nagpapakain sa kanya, etc. Diba guys? So, nagpapasiguro lang din si Kuya JJ. So guys, hanggang dito na lang muna ang aking pakikipagkwentuhan sa inyo. At iniimbitahan ko po kayong suportahan yung aking channel. Pakisubscribe nyo po at pakipindot nyo ang notification bell para po ma-notified po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. At sana ay palagi po tayong mag-iingat saan man tayo magtungo. So guys, bye-bye na muna. See you on my next video. Bye.